Hi, ako si James. Kulot ako pero may pangarap na pumayat. Kaso hindi ko pa alam kung kailan ko makakamit yun. Kaya tara, samahan niyo ako sa day 7 ng daily vlog natin. Ang focus ko ngayon taon is magpapayat at makapag-lose ng weight. At least bumaba man lang 90 to 100 kilos ang timbang ko from 121 kilos. For today's video, a-attend muna ako ng online bootcamp ni Real Talk Darbs, The House of Creatives. Sa online bootcamp na to, maraming coaches ang magtuturo sa iyo about sa business, ads, at content creation. Like example, content can convert sales and ad hooks. So, hindi ko na mapapaliwanag kasi mahaba yung videos. Marami kaming ginawa at syempre marami rin ako natutunan kay Real Talk Darbs. Habang naghahantay ako, tinatapos ko muna itong isang PC parts. Gen Z build nga pala to. Ito yung mga may pending kong orders ngayong araw. At sa nagtatanong ano ba yung Gen Z build? So yung Gen Z build yan yung mga modern games na ginagawa ko. Na pinagsama-sama ko yung mga games like Nintendo Switch, PC games, Xbox 360, PS3, at yung iba pang mga retro classic games nilalagay ko na rin sa isang system unit like yung computer na nakikita nyo ngayon. So, ganun yung ginagawa ko. At actually, magagamit mo tong arcade machine na to for business. Hindi lang siya pang libangan. So, magagamit mo siya pang passive income talaga. Maganda siya ilagay sa mga entertainment place like mall, resort, beach, or arcade place kung saan merong maraming tao at mag-enjoy sila laruin yung modern arcade mo. Hindi lang luma, syempre meron din mga bagong games. At ito, hinahabol namin tapusin itong mga arcade machine classic na to. So, ready na kasi to for delivery. Nilalagay lang namin yung mga kulang na pesa. At halos patapos na ngayon to. Pag sinabing classic naman mga kabilog, ito yung mga 80s, 90s, 20s games. So, ito yung mga Super NES, Family Computer, PS1, Nintendo 64, PSP. So, pinagsama siya sa isang console. Pero ito yung mga classic at mga luma na talaga. At kung fan ka ng mga lumang games at retro games, mag-i-enjoy ka dito. Like tong ginagawa ko, tinetesting ko tong Street Fighter EX to. So, hindi ko makalimutan tong laro to kasi nung bata pa ako, nilalaro ko talaga to. Kaya kung interested ka naman, message mo naman ako sa isang page ko, Gigabit Tech. Doon lahat ng mga transaction ko at makikita mo ang design ng mga arcade machine ko. After ko matesting yung mga unit, babalutin na namin ito isa't isa at ready na to for delivery. So, ini-inform ko na lang yung mga buyer kung kailan to i-deliver. Pero may mga deadline kasi silang binigay sa akin kung kailan ko dapat tapusin. Pero ni-schedule na lang nila kasi maaga namin tinapos yung ibang mga unit. Babalutin na rin namin yung iba para ready to pick up na lang itong mga unit ni client. At pagkatapos itong pagbabalot namin ay lilipat na namin to sa kabila para makagawa na kami ng ibang unit pa na naka-pending. Buti na lang nandiyan si bro para tulungan ako gawin yung mga trabaho ko. At dati kasi ako lang gumagawa nito mag-isa. At least ngayon mayroon na akong kasama para tulungan ako sa mga pagbubuo ng mga arcade machine. Dahil mahirap talaga sa una, lalo na ako lang dati mag-isa. Dahil siguro din inaral ko muna lahat ng process tsaka yung pattern sa mga box na to. Kasi hindi madali i-pattern to mga to eh. Kailangan may mga sukat din yung mga yan na susundin mo. Para yung final output ng arcade box is maayos. Hindi yung tabi-tabi yung putol, basta matayo lang yung box. So dito kasi may mga sizes yan tsaka sukat na tama talaga sa kanya. Punta muna kami dito sa mini warehouse para maayos din namin kasi magulo na. I-arrange lang namin yung mga arcade boxes para masunod-sunod namin kung ano yung mga susunod pang bubuin at ila-line up pa na unit at magulo na rin kasi dito sa mini warehouse. Kailangan na namin linisan at i-blower yung mga alikabok ng mga plywood na pinagputulan. At soon, bubuo na naman kami ng mga boxes para sa next stock at lineup namin. At dito, isa-isa na namin nilipat yung mga unit kasi nga maskip na sa kabila at para makagawa na rin sa susunod na lineup. At ito, may tinatapos akong GNC platform ng controller. So, ganyan yung pag-wiring na at paglagay ng mga buttons at analog niya. Mabusisi rin kasi gawin to, hindi pwede magkabalik-baliktad yung wire, hindi gagana yung mga function ng button. At merong mga alignment yan para gumana. After ko maligo, pagbalik ko ulit sa kwarto, magulo na pala dahil meron palang bisita. Ito pala yung dalawang pamangkin ko, dinalaw nila yung pinsan nila. At humabol pa yung misis ko para magpa-cute. At dating gawi, magpa 5pm na, kailangan ko na pumunta ng gym para magpawis at makapag-lose ng weight. At dahil wala tayong sasakyan gamit na airpot, ito munang gamit kong helmet. Alam ko pang soldier helmet pa ata to ng oldies eh.
Magmamotor na lang muna ako for today papuntang gym para matapos din ako ng maaga kasi minamaximize ko yung time management ko sa ginagawa ko araw-araw. Try ko rin mag-video habang nagmamotor like mga ibang vlogger. So ganito lang pala kadali yun. Ingat lang sa pag-drive kasi nagsiselfone tayo habang nag-drive. Actually bawal yan, huwag nyo gagayahin yan. Small village lang naman yung sa amin at hindi naman ganun karaming sasakyan. Dahan-dahan lang para safe driving tayo. At ang bilis, nakarating kagad ako dito sa gym. At today's workout pala mga kabilog is back and biceps. At medyo napalaban tayo dito. Kasi yung mga binubuhat ko dito kabilog is nasa around 30 to 50 kilos. Depende dito sa kakayanan ko kung kaya ko talaga siyang hilain or buhatin. Ganda rin kasi yung mabigat konti kasi tatamaan talaga yung muscle mo. At every week, kino-compare ko yung binubuhat ko from now kasi kailangan mong i-improve yung nagawa ko. Like example, dadagdagan mo siyang 5 to 10 kilos hanggang kayanin mo yung isang bagay na bubuhatin mo. Kasi kung i-maintain mo lang yung sarili doon sa kaya mo, is walang magiging magandang resulta doon sa pag-gym mo. Dapat every time or every week, kailangan may improvement kang ginagawa. At don't forget follow my page para updated ka sa videos na lalabas ko. At kita-kits na lang sa next videos natin. Bye-bye!